Patuloy ang pangangampanya ng mga partido sa British Columbia para sa parating na provincial election. Ang ilang health workers humihiling sa mga politiko. Tugunan ang kakulangan ng staff dahil apektado ang buong sistema. May report si Teresa Barrera. The state of healthcare, I think we're drowning. We're really drowning. Malawak ang kakulangan ng staff sa healthcare system ng probinsya ayon sa BC NDP Party. Chronic shortages naman ng mga nurse at doktor ang sinasentro ng BC Conservative Party. Ang ilang nurses na nakausap ng Omni Filipino sang-ayon sa tinutumbok ng dalawang partido, kakulangan sa manggagawa sa healthcare. Burned out na ang staff. They feel they're really shortchanged. It's so they do double the work that they have to do kasi a lot of the times you work kulang kayo. So the shortages are still there. Dahil maraming manggagawa raw sa healthcare ang nilisan ang propesyon ng pandemya at mabagal pa ang proseso para sa training ng mga bagong nurse at doktor, tumatas daw ang wait times sa mga ospital sa BC. Napakahaba ng pila. So minimum to maximum na wait mo doon sa pila na yon para lang magpa-register ka mga 3 to 4 hours, ganon. Tapos papasukin ka dyan based dun sa assessment nila sa iyo. Paghintay ka dun ng another 3 to 4 hours. So that's stage 2. So from stage 1 to stage 2, naka-8 oras ka na. Wala ka pang nakikitang doktor. Kaya sa parating na BC provincial election sa October 19, prioridad ng mga partido sa pangangampanya ang healthcare. Ang BC NDP may planong i-retain ang nasa 6,000 mga bagong nurse na na-hire nila ngayong taon. Kasama rito ang 2,000 internationally educated nurses. Pero kung seryoso raw ang partido na tumulong, humihingi ang frontliners na nakausap ng Omni News ng mas malawak na workplace wellness supports habang naghihintay sila para matrain ang mga na-recruit na nurse. We are burnout, so then give us a break until the actual manpower comes. Another one is more counseling services available. Ang BC Conservatives naman may planang bumuo ng isang bagong universal healthcare system na may pampubliko at pribadong healthcare facilities para sa mga gustong magbayad para sa mas mabilis na serbisyo. Pero kahit na maaari raw nitong paikliin ang mga pila sa emergency room sa mga public hospital, kapag may kakulangan pa rin ng healthcare workers ang probinsya, hindi raw ito makakatulong. And this is only gonna happen if the supplies for nurses, supplies doctors are available for these two proposed healthcare. Martes, humingi rin ang BC Nurses Union ng mga pangako sa mga partidong nangangampanya. Mag-commit sila sa nurse-to-patient ratio sa mga ospital at healthcare settings sa probinsya. Now, ang caveat kasi ng ratios is you have to have the staff to do it. So, importante din na they have to focus on staffing and retention. Kasi marami rin kasing umaalis na nurses na. So, if we give them an incentive na yung workload mo is going to be manageable, siguro they will stay a few more years until we can get all these new nurses in line. Teresa Barrera, Omni News, Vancouver.